Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa pasimula ng banal na pagdiriwang na ito, buong pananalig nating hilingin ang kapatawaran sa lahat nating mga pagkukulang upang matanggap natin si Jesus ng may malinis na kalooban. Panginoong Yesus, naparito ka upang tipurin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, tinutupad mo ang mga pangako ng mga propeta noong una. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, naparito ka sa salita at sakramento upang pagtibayin ng aming kabanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, madubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong nilulubdan niya, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. ng mga kasalanan. Sa amin, ikaw Manalangin po tayo.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Noon ay sumasa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan.
Pag, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mababang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya ay iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga ng pangalan ay Maria, siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kanaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaaway kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanin si Maria sa gayong pangungusap at inisip ng mabuti kung ano ang kahulugan na iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilit, manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakilan siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang anak, amang si David. Maghahari siya sa kanihang Kob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ng anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, haya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ngayong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin siya. Huling araw na po ng ating Misa de Gallo at kung may nagpapasalamat sa inyo sapagkat pinili ninyong pumunta ng simbahan kahit malamig, pinili ninyong makasimba at kumpletuhin ang Misa de Gallo. Mamaya po ang ating misa, bago ang misa ng alas 8 ng gabi, yan po ay ang atin pong Christmas Vigil, alas 8 ho. Pero bago po yon, meron po tayong panuluyan, alas 7 po ng gabi. At bukas naman po ang atin mga misa sa araw po ng Kapaskuhan ay katulad po ng araw ng pang-araw ng linggo. Alas 5, alas 6, 7:15, 8:30 at alas 10 po ng umaga. Sa hapon po ay meron po tayong misa, alas 5 po ng hapon. Sa mga narinig ho nating mga pagbasa, simula pa ho nung unang umaga hanggang ngayon, ay pinapaalalahanan ho tayo ng Diyos at pinapaalala ho sa atin ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon ay ang imposible ay naging posible. Ang hindi natin nakita ay atin na hong nakita. Ang hindi na ho natin mahawakan ay nahawakan na natin. At yan ho ang Eucharistia. Sapagkat sabi din sa ating ebanghelyo, walang hindi mapangyayari ang Diyos. May mabuting balita sa mahal na Berheng Maria. At ito rin ay mabuting balita para sa ating lahat. Ano po yung una? Sumasa iyo ang Panginoon. Pinakamaganda na humbati. The Lord be with you. Sa mga nakalipas ting humaga at mga simbang gabi, ilang beses din ho nating narinig ang mga salitang sumaiyo ang Panginoon kay San Jose, kay Zacarias, kay Elizabeth, kay Manoah. Sa iba pang mga propeta, sumasaiyo ang Panginoon. Kaya nga ho sa banal na misa, ilang beses itong binabanggit ang salitang sumainyo ang Panginoon. Sa pasimula pa lamang, sumainyo ang Panginoon. Sa ating ebanghelyo, sumainyo ang Panginoon. Sa Eucharistic prayer, sumainyo ang Panginoon. Bago matapos ang misa, sumainyo uli ang Panginoon. Ang Diyos ay sumasa atin. Kaya mamaya ho pagkatapos ng misa, i-text na niyo yung mga kaibigan, mahal sa buhay, at sabihin niyo, sumainyo ang Panginoon. Pagkabasa na may magugulat, ano kayang nakain na rin? At gana rin ang bati. Pero napakaganda hong bati. The Lord be with you. Yung nga lamang ho, dahil sa ulo na ho, ninyo ang sagot sa misa, ay pausap naman ho. Huwag nyo naman ho akong unahan, kami hong mga pari. Pag sinabing sumainyo ang Panginoon, minsan naman ho, sumainyo at sumainyo rin. Itanaas na namin. Huwag nyo naman hong, hintayin nyo muna kaming matapos. Papaanong hindi sa atin ng ating Panginoon? Kapag sumasa atin ng Panginoon, sabi ng anghel kay Maria, matuwa ka. Kapag nasa atin ng Panginoon, tayo dapat ay natutuwa. Kaya pakisagot ho ng mga tanong na ito. Sasagutin ho ninyo ng malakas. Kayo ba'y natutuwa pa sa inyong buhay ngayon? Parang hindi na yata. Kayo ba'y natutuwa sa inyong kapitbahay? Kayo ba'y natutuwa sa inyong mga anak? Salamat naman po. Kayo ba'y natutuwa pa sa inyong mga asa-asawa? Wala na yatang sumagot. Hindi na kayo natutuwa. Aba, dapat tayo matuwa. Sapagat yan ho ay mabuting balita. Anong mabuting balita sa atin? Nasa atin ang Diyos
dapat ho tayo ay matuwa. Ano pa ang sabi ng anghel? Makinig ka. Makinig ka, Maria. Sabi nga po ng isang manunulat, the road to the heart is to listen. Kailangan natin ng pakikinig. Kaya sa banal na misa, hindi lamang ho kayo nakatayo diyan, hindi lamang kayo upo, hindi lamang kayo luluhod. Kaya din nakikinig. At yan din naman ang reklamo ng mga magulang ngayon. Nanaing kumpara nung panahon ninyo, nung panahon natin. Pag ang bata ay naglagalig, isang tingin mo lamang, tatahimik, hindi na iiyak. Ngayon, luwa na ang mata mo. Wala pa rin nangyayari. Mabubulol ng litid, wala pa rin nangyayari. Kaya mahalaga ho yung pakikinig. Ang imposible ay naging posible. Ang hindi natin nahawakan ay atin na hong nahawakan. Kaya dyan sa harapan sa atin may bilen. Pagpapaalaala na ang Diyos nung unang tingin natin malayo'y nakasama na natin. Emmanuel, God is with us. Sabi ko doon sa chapel, bakit kayo ay walang bilen? Father, pasensya na ho kayo at kami ho'y nagmamadaling mag-ayos. Di na ho namin nalagyan ng bilen. Pero alam nyo, Father, ay gabi-gabi naman, ay nasimba naman ang kakambilen. Ay siya, ay tawag yung kakambilen. At siyang aking patatayuin din sa loob ng siyam na gabi. Pero alam mo ninyo, kahit wala kang bilen, pinakamaganda na hong bilen nasisilangan ni Jesus ay ang atin hong mga puso. Ngayon, nung darating hong Kapaskuhan, ano kaya ang good news sa inyo? Ano kaya ang mabuting balita na gusto ninyong marinig? May mabuting balita, lagi ang Diyos sa atin. May mabuting balita lagi na ipahahayag ang Diyos sa atin. At sana'y tayo ay marunong makinig. Katulad ng mahal na Berheng Maria, ako'y alipin mo, Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban, ang iyong ginugusto. Sapagkat tayo mga tao ay ang daming ginugusto, pero hindi naman ho yan kalooban ng Diyos. Ibig kong sabihin, ano hindi naaayon sa kalooban ng Diyos? Kaya nga pag tayo naawit ng Ama namin, sundin ang loob mo. Kagusto mong hindi ka nagkakasakit. Kagusto mo na humaba ang buhay. Kagusto mo na hayay-hay ang buhay. Pero minsan hindi ito nangyayari. Laging ating dasal ay kung ano po ang iyong kaloob. Sapagkat bawat buhay naman natin ay lagi naman may mabuting balita. Yan naman ang gusto nating marinig mabuting balita. Mapapalundag ka sa tuwa. Sabi nga ng doktor, doon sa lalaki ay good news, buntis ang iyong asawa. Ay dok, yung bad news, ikaw ay baog. Ay yun ang problema. Ayuhon natin ng bad news. Gusto natin good news. Pero alam nyo ngayon ang mga balita, mas tinatangkilik ng tao ang bad news. Hindi natin tangkilikin ang good news, ang mabuting balita. Ano ang mabuting balita sa ating ebanghelyo? Ikaw ay matuwa sapagkat sumasa iyo ang Panginoon. Sa Eucharistia natin pinagsasaluhan, kaya lagi kong hamon sa mga maninimba, kayo naman po pagsisimba, kayo po ay mangumunyon. Kung wala naman po kayong mortal sin, kayo ay mangumunyon. At sana naman ay pagtanggap ninyo ng komunyon, sana po ay wag thank you ang inyong isasagot. Amen po ang inyong isasagot. At kayo naman pagpipila sa gitna, wag naman yung ika-anim panlinya kayo nakanganga agad. Saka kayo nga pag kayo nasa harapan na. At siyempre ay pagtatanggapin sa bibig, ang banal na komunyon, ay huwag nyo namang isusubo pati ang aking kamay. Ang hindi turo. Minsan naman sinusubo At saka huwag nyo nga hangkabin. Pag bumalik ko sa upuan, kayo po ay magdasal. Kayo ay tumahimik.
kaunting segundo, ilang minuto, ay hindi, anong nangyayari? May pagsiko pa sa katabi. Kumapit siya ngalangala. Kumapit siya ngalangala. Sasagot naman ng isa, oo nga ang akin din. Baka tayo makasalanan. Oo, makasalanan kayo. Ngalingalan ko ng pag-umpugin kayo eh. Sa halip na kayo nagdadasal, sa halip na kayo magpasalamat sa Diyos, tinanggap ninyo ang Diyos na banal. Kaya, pabanalin din natin ang ating mga sarili. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa amang makapangyarihan sa lahat, na may na gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni Maria ang bukas palad na lingkod ng Diyos, pagtuunan natin ang kalooban ng Diyos at hilingin sa Kanya ang biyayang kinakailangan natin. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway higit na pahalagahan ng simbahan at niyang kanyang pinuno ang pagtatayo ng matatag na pamayanan ng pananampalataya at paggawa. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway alalahanin ng lahat ng pinunong pambayan na mauuwi sa wala ang kanilang mga balakin, kung hindi rin lamang ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway pahalagahan ng mga maghahanda sa Pasko ang kanilang mga pangailangang espiritual nang higit sa mga pangailangang material. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway ang lahat ng di sumasampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas ay magbukas na ng kanilang mga puso sa pahayag ng salita ng Diyos, nang ito'y magbunga sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Naway gugulin natin ang araw na ito ng pamaskong nobena, nang may disposisyong tulad ng kay Mariang kabanal-banalan, nang hinihintay niya ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Para sa mga taong may pisikal na kapansanan, maging tampulan nawa sila ng atensyon at kalinga ng pamayanang makadiyos. Manalangin tayo. Diyos naming tapat, dinggin mo kami. Diyos ng katapatan, tulutan nawang ang aming kilos at asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo at maging saksi kami ni Jesus, na tanging tagapagligtas ng sanlibutan na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang mag-aalay po ngayon ay pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Randy and Sinaida Balbuena and family.
Manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglokob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumain niyo Itaas rin. po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa kanya pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang ni pinananabika ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating na inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghahanda namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuris na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ang Diyos ng mga hukbo at kaya na sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo niya ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
ay tinalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan, kawa mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng paraan papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sumasalangit ka, ngalan mo at patawarin mo ang sana tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin.
Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, ito aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Amen. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Maminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristo muling nabuhay. Siya nag-aalay sa mga kasalanan sa libutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem, it seems to believe, for your joyous strains prolong. On a gladsome tidings sweet, which inspire your heavenly soul. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bending knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong lahat na nakisa po ng ating banal na pagdiriwang, sa lahat po ng mga organizations, ministries na nag-serve po ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyo. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas. Nawa ay pagkalooban kayo ng Panginoon ng isang kinabukasan ng kahinahunan, kapayapaan at kalusugan. Amen. Tulutan niya nawang malampasan ninyong lahat ng hirap at pagsubok. Amen. Pukawin niya nawa ang inyong mga puso at kaluluwa sa pagsalubok kay Jesus, gaya ng ginawa ni Mariang kabanal-banalan. Amen. At pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.